Nang araw ding yon, may dalawang tagasunod si Jesus na naglalakad papuntang Emmaus. Ang nayong ito ay may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan ng dalawa ang mga pangyayaring naganap kamakailan lang. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol sa mga bagay na iyon, lumapit sa kanila si Jesus at nakisabay sa paglalakad. Hindi nila siya nakilala dahil itinago ito sa kanilang paningin. Tinanong sila ni Jesus, Anong pinag-uusapan ninyo habang naglalakad kayo? Tumigil sandali ang dalawa na malungkot ang mga mukha. Sumagot ang isa na ang pangalan ay Cleopas. Siguro sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakabalita tungkol sa mga nangyari roon kamakailan. Nagtanong si Jesus sa kanila. Bakit? Anong mga nangyari? At sumagot sila. Ang nangyari kay Jesus na taga Nazaret. Isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao. At pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pari upang mahatulang mamatay. At ipinako siya sa krus. Umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Pero 3 araw na ngayon mula nang pinatay siya. Pero nagulat kami sa ibinalita sa amin ng ilang babaeng kasamahan namin na maagang pumunta kanina sa libingan. Hindi nila nakita ang bangkay ni Jesus. Pero nakakita raw sila ng mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama naming lalaki. At nakita nila na wala nga raw ng bangkay, gaya ng sinabi ng mga babae. Sinabi sa kanila ni Jesus, Mga mangmang kayo, ang hirap ninyong papaniwalain sa lahat ng sinabi ng mga propeta sa kasulatan. Hindi ba't ang Kristo ay kailangan magtiis ng lahat ng ito bago siya parangalan ng Diyos? at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa kanya, mula sa mga isinulat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Nang malapit na sila sa Emmaus na pupuntahan nila, nagkunwari si Jesus na magpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Pero pinigil nila siya at sinabi, "Dito na muna kayo tumuloy sa amin dahil palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya sumama siya sa kanila. Nang kakain na sila, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Jesus. Pero bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Sinabi nila, Kaya pala ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. noon din ay bumalik sila sa Jerusalem. Nadatna nilang nagtitipon ang 11 apostol at ang iba pa nilang kasamahan. Pinag-uusapan nilang, Muling ang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Pedro. ikinuwento naman ng 2 galing Emmaus ang nangyari sa kanila sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghahati-hatiin niya ang tinapay.